glad you're here. Praise God. No? Alam niyo po, yung every Tuesday natin, maganda invite nyo rin yung mga kapatid natin kay Lord kasi gagawin natin siyang pang-uplift din sa mga kapatid natin. So dito, ini-encourage tayo dahil sa loob ng isang linggo, alam ko nag-work kayo, pumapasok kayo sa school and kailangan natin lahat ng encouragement. Amen? So, meron tayo ngayong pag-uusapan about the book of Hebrews, chapter 11. And itong verses na ito, alam ko mag-strike to sa puso natin. Kahit first time mo na makasama dito, alam mo, welcome ka sa family na ito. And pwede bang bigyan naman natin ng welcome yung first timer natin, si Kuya Jerome ba? Ano pangalan? Jomar, tama ba? Jomar, okay. Palakpakan naman natin. Thank you sa pagpunta ngayon. Okay? Pwede bang buksan natin yung Bibles natin ngayon sa Book of Hebrews, chapter 11. Simulan natin siguro verse 8, no? And yung babasahin ko sa inyo na text, ito yan, si Abraham yan, So, nasa screen din yung natin. Alam ko, mayroon kayong mga favorite version dyan. Pero itong ginamit ko ay Pinoy version. Sige, basahin natin. Yung nasa screen. Next slide, please. Okay? Again, basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Dahil sa faith, sumunod si Abraham nung pinapunta siya ng Diyos sa lugar na pinangako sa kanya. Iniwan niya ang bansa niya kahit di niya alam kung saan siya pupunta. Verse 9, dahil sa faith niya, namuhay siya na isang dayo sa lupang pinangako ng Diyos sa kanya. Sa tent siya tumira, gaya ni na Isaac at Jacob, na tumanggap din ng kaparehong pangako sa Diyos. Verse 10, hinihintay kasi ni Abraham yung city na matatag ang pundasyon at ang Diyos mismo ang nag-design at nagtayo. Verse 11, dahil sa faith, nagkaanak si Abraham kahit matanda na siya at hindi kayang magkaanak ni Sarah. Dahil nagtitiwala siyang tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Can you say it with me? Tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Amen? Verse 12, sabay-sabay nating basahin. Kaya kahit parang patay na si Abraham, sa kanya nang galing ang lahing kasing dami ng stars sa langit at ng di mabilang na buhangin sa tabi ng dagat. So, this will be po my message sa inyo. Sinimplihan ko lang. Alam nyo, ang mensahe natin ngayon, ito. Alam ni Lord, hindi mo alam. Simple lang ho. Alam ni Lord, hindi mo alam. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam ni Lord, hindi mo alam. Now, sa verse 8, pag binasa natin ulit, ang sabi, dahil sa faith, sumunod si Abraham nung pinapapunta siya ng Diyos sa lugar na pinangako sa kanya. Dahil daw saan? Faith. Ang faith ay pagtitiwala sa Diyos. No? Yung faith, yun yung kahit hindi mo alam kung ano yung nasa pupuntahan mo, basta sinabi ni Lord, pagkakatiwalaan mo siya. Now, si Abraham, ang ginawa niya, of course, meron tayong choice. It's either pagkatiwalaan ba natin si Lord o hindi. No? Dalawa lagi yung choice natin. Pagkakatiwalaan mo ba si Lord or hindi. And a lot of times, kapag tayo pinapapunta ni Lord or may pinapagawa siya sa atin, ang tanong ngayon sa atin, ginagawa ba natin yung kagustuhan niya na sumunod sa kanya o hindi? Katulad ni Abraham, baka ganun din tayo lahat. Pwedeng meron sa ating pinapagawa si Lord, meron siyang pinangako sa atin, maraming pwedeng gawin si Lord sa buhay mo, pero hindi lang natin siya sinusundan sa buhay natin. Kasi, anong sinabi dito po? Iniwan niya ang bansa niya kahit hindi niya alam. In short,
hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung anong meron sa pupuntahan niya. Pero dahil inutos ni Lord sa kanya, gagawin niya. Hindi ba ganun din tayo lahat? Dahil sinabi ng nanay mo, mag-aral ka, hindi mo alam kung sino magiging mga kaklase mo, magiging teacher mo. Nakuha natin? But how about si Lord? Kapag kaya siya nagsabi sa atin, kumausap siya sa atin, in one way sa buhay natin, are we willing to follow the Lord? Kasi, next slide please. Kasi many times, tinatawag tayo ni Lord na sumunod lang sa Kanya, later on, i-explain niya kung bakit nangyari sa atin yung bagay na yon. Tandaan niyo po, kapag sa world, to see is to believe. Pero pag kay Lord, iba. Believe first and then you will see. Kasi ang Diyos, hindi siya tao. Ang Diyos natin ay Diyos. Amen. And kailangan lumakad tayo sa pananampalataya dahil siya yung Diyos na may lalang ng lahat. Alam niya ang lahat, hindi natin alam. And many times ganun tayo. Merong mga nangyayari sa buhay natin na hindi magaganda. Perhaps tayo nadi-discourage tayo. Pero, ano nangyayari? We blame God, di ba? Lord, bakit nangyayari sa akin itong bagay na ito hindi maganda? Kasi hindi natin naintindihan sa una. Hindi mo naintindihan, pero alam ni Lord. Ang gusto niya, sumunod ka muna, and then makikita mo kung paano siya kikilos sa buhay mo. Kaya dito yung masasabi sa English na ganito, no? Obey first, and then, next slide please. Pasundan nga ako. And then you will see. Okay? Kaya, ano yung mga bagay ngayon na hindi ka sure? Ano yung mga bagay sa buhay mo, next slide, na alam mo sa sarili mo, yung papasukin mo na trabaho, o kaya relationship, o kaya yung ilan sa atin dito, pwedeng gusto mo maging connect group leader sa darating na na month na ito, o kaya papasok ka ng pre-encounter, encounter, hindi mo alam kung ano yung meron, or perhaps ngayon meron kang promotion na ina-applyan. Ang dami sa buhay natin, hindi tayo sure. And you know what, katulad ni Abraham, nagta-travel siya, nandoon po siya sa lugar ng Haran noon, malayong lugar. Then malayo po yung travel niya to the promised land sa lugar ng Canaan. And yung faith natin, alam niyo po, may space lagi yun. May traveling time lagi yun. Lagi, yung starting point natin patungo sa destination, dun masusubukan talaga yung faith ng bawat isa sa atin. Yung space na yon, yung bagay na hindi mo alam, yung lugar na yon na kung saan patuloy ka naglalakad kahit hindi mo alam kung anong meron doon sa pupuntahan mo, yun yung tinatawag, next slide, na faith. Sabihin nga natin, faith. Kaya, kung hindi ka man sure doon sa lalakaran mo, or doon sa pupuntahan mo, or kahit anuman yung pangako ni Lord sa buhay mo, yun yung kailangan mong pagkatiwalaan si Lord. Kasi, alam niyo po ba, na ang ating Panginoong Diyos na buhay, napiplease siya saan? Sa faith. Hindi sa gawa natin, kasi at the end of the day, yung gawa natin, pwedeng mali yung motibo. Di ba? Yung gawa rin natin, hindi magiging perfect. Kaya sa tao, lagi nating nababanggit, not everyone is perfect. Laging meron pa rin tayong failures here and there. Tama ba yun? Or na-realize nyo na ba minsan na kahit anong gawin nyo, parang kulang pa rin yung ginagawa nyo? Come on, anyone? Because we truly cannot please anybody sa works natin. Even God, we cannot please God with our works. Ang meron na napiplease si God sa faith natin. Sa pagtitiwala natin sa Kanya, even in the toughest of times. Kaya alam niyo po, in the midst of uncertainty, yung bagay na hindi natin sure,
pagkatiwalaan mo si Lord sa bagay na yon, sa bagay na hindi ka sure, kasi yun yung trabaho ng Diyos, na i-secure ka sa bagay na hindi ka sure. Ito kung alam na natin yung plano ni Lord sa buhay natin, ano pang gagawin ni Lord? And perhaps tayo hindi natin alam yung situation natin. It is because hindi nga natin alam, si Lord nakakaalam. Kahit nga yung favorite verse ng marami sa atin, siguro Jeremiah 29 verse 11. Ano nakalagay? For I know the plans. Sino nagsasalita doon? Si Lord. I know means alam niya. Pero hindi natin na-realize, tayo, alam ba natin? Hindi. And ngayon, galit ka kapag hindi nasunod yung pangarap mo. Galit ka kapag mayroong mga bagay na hindi sumakto dun sa plans mo. No? Hindi natin na-realize na si God, iba mag-isip katulad natin. Kita niya yung overall picture. Kaya, ang na-realize ko po dito, sa story na to ni Abraham and maging sa thousands of stories na meron sa Bible, tatlong bagay tungkol sa promises ni God. Una, iba sa ini-imagine mo. Ang promises ni God, iba sa ini-imagine mo. Kung naka-imagine ka na nag-meet ka lang ng small group, iba yun sa ini-imagine mo. Baka maraming tao ka na imi-meet someday. Maraming tao kang i-handle someday. Kung na-imagine mo sarili mo magiging teacher ka, baka yung plano sa'yo ni Lord, may-ari ka ng school. Iba yun sa ini-imagine mo. Nakuha po ba natin? Kung na-imagine mo magkakaroon ka ng isang bagay, laging tandaan mo, baka iba yung plan ni Lord. And there are times na hindi niya inaalaw sa buhay natin kasi hindi natin nakikita yung overall picture. Baka pag nakuha mo na yung bagay na yun, lumayo ka pa sa Kanya. Tapos may mga bagay na pinaparealize siya sa atin na, uy, answered prayer, tinupad nga ni Lord. Kaya lang bakit ganon? Bakit failure pala yung kaduluduluhan nun? Bakit niya inalaw yung bagay na yun sa buhay mo? Para matuto ka. Kaya at times, yung God's promises, feeling natin mabagal sa gusto natin. Tama ba? Ang tagal naman nung magiging boyfriend ko or girlfriend ko. Pwedeng ganun, nasa isipan mo eh. Ang tagal naman bago maka-graduate. Pwedeng ganun eh. And isip natin, God's promises, ay, nandiyan na lang yan. Ang bilis niyan. Remember, si Lord always on time. He's never late, never absent, always on time. Kaya lang, sa tingin lang natin minsan madalas mabagal, pero sa totoo lang, nasa perfect timing din ni Lord kung susunod tayo sa Kanya. Alam niyo po, kahit ako rin, hindi ko po na-realize na makapag-plant din tayo ng church by God's grace. No? Hindi ko po pinlano yun. Talaga, wala talaga sa isip ko before or hindi ko rin ma-imagine na makapag-plant ako ng church. No? Or makapag-start ng ganon. Wala sa imagination ko yun. Pero kahit mabagal, kahit matagal, biruin nyo, na-born again ako 2008. Anong nang taon ngayon? 2024. Ilang taon na yon? Halos 16 years. But God is not slow. Amen? Hindi siya mabagal. Huwag mong isipin na mabagal ang Diyos. Pwedeng ito na yung perfect timing sa buhay mo. Kasi kung ako po noon, baka nakapag-plant ng church, baka nawala rin yun. Kasi I'm not mature enough. Hindi pa rin ako spiritually prepared. Perhaps ganon, o kaya sa pera din. Siyempre, di ba, pag marami kang member, magastos. Tama ba? Sino dito gumagastos? Pag marami kang anak, katulad ni ate Camille, magastos po ba pag marami ate? O di ba? Kesa sa isa lang, di ba CJ?
No? Tama ba? Isa lang ba? Okay, isa lang. Kinabahan si ano. Joke lang, ano? Pero kung makikita natin, di ba? Pansin natin ngayon, hindi pa pala tayo ready at times. And gusto natin maging maaga doon. God's promises, ano yung number 1? Iba sa ini-imagine mo. Number 2, mabagal sa gusto mo. And pangatlo, ano yun? Malayo sa iniisip mo. Kung sa relationship yung problema mo, tanongin mo si Pastora Ishbel. Na joke lang. Yung malayo sa iniisip niyang mapangasawa niya daw noon si Papa, no? Sa malayo daw sa iniisip niya, okay? Pwede may mga ganun nga na situation sa buhay natin. Or perhaps, hindi natin lubos ma-imagine, pagka-graduate natin, yung course pala natin, hindi natin yun magiging profession. Di ba? Tulad nito ni Kams, broadcast to pero napunta ng PBS, di ba? Si Jewel, teacher to Pero ano ka na ngayon? Sa LBC na ngayon, no? Makikita natin, pwedeng malayo sa iniisip natin yung kung saan tayo dinadala ni Lord Composer na ngayon, praise God, di ba? Makikita natin, iba talaga pwedeng malayo sa iniisip natin yung gusto ni Lord. Again, alam ni Lord, hindi mo alam. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord, hindi mo alam. Alam niyo po, ka-excited din ito ni Abraham, verse 9, sabay-sabay nga natin ito basahin. Dahil, 1, 2, 3, go. Dahil sa faith niya, namuhay siya na isang dayo sa lupang pangako ng Diyos sa kanya. Sa tent siya tumira, gaya ni na Isaac at Jacob, na tumanggap din ng kaparehong pangako ng Diyos. Alam niyo po, nagwa-wonder ako, kagabi ko lang to talaga na-receive, Nagising ako sa gabi, tapos, sa panaginip ko kasi, Hebrews 11, ganun. Then binasa ko, pagkagising ko, 2 a.m. na ata yun, Tapos, pagkabasa ko, sabi ko, teka, bakit nga pala si Abraham sa tent tumira? Alam niyo yung tent? Sino nakatira na sa tent? Di ba kayo nakatry mag-tent? Nakatry. Yung tent nyo, yung maliit lang, di ba? Ganon, no? Pero in short, yung tent, pwedeng galawin, pwedeng iligpit, tama ba? Hindi permanente ang tent. Tama ba? Okay. Nasa na si ngayon? Si Abraham? Anong sabi? Nasa lupang pinangako ng Diyos. And I was wondering, sabi ko, okay, nasa lupa na siya na pinangako ng Diyos. Pero may tanong ako, bakit sa tent siya nakatira? Pansin nyo? Ba't siya sa tent nakatira kahit din sina Isaac at si Jacob? Alam niyo, one thing I realize, pwede nga may pangako si Lord sa atin, then dahil siyempre gusto natin maging maaga yung isang bagay, have you ever feel yung ganito? Next slide nga natin. Yung feeling na parang nandun ka na pero wala ka dun. Na-realize niyo yun? Nandun ka na pero parang di mo feel. Parang wala ako dito. Di ba ito na yung pinangako ni Lord sa buhay ko? Ito na yung plan niya sa akin. Pero ba't parang wala ako dun? Di ba? Yung parang ganito, no? At times, merong pangako si Lord sa atin. Okay, sinabi sa kanya ni Lord, ito yung lupang pinangako ko sa iyo. Tapos pagdating niya nga doon sa lugar ng Canaan, yung lugar na pinangako sa kanya, ang daming nakatira doon, mga Jebusites, Amorites, ganyan. Ang tanong din nila, ang tanong natin, alam ba nila na pinangako kay Abraham ni Lord yung lupa na yon na tinitira nila? Hindi. Di ba? And at times, ganun. Sa paligid din natin, hindi nila alam ng mga tao sa paligid natin, perhaps yun na yung dun tayo tinawag ni Lord sa lugar na yun. Pero we feel minsan, parang malayo yung loob natin dun sa ginagawa natin. Probably dahil baka hindi tayo talaga wholeheartedly sumunod sa Kanya. Dahil nakakalimutan natin yung God's promises. Una, ano yun?
iba sa ini-imagine mo, mabagal sa gusto mo, malayo sa iniisip mo. Of course, sumunod naman si Abraham, ano? Pero I was wondering talaga, bakit siya nasa tent? Ba't siya hindi gumawa ng bahay, ng mansyon? Ba't hindi siya nagtayo ng city doon? Tandaan niyo po, mayaman to si Abraham, ha? Mayaman siya. Kaya, nung nilagay ko po sarili ko doon sa text, meron pala tayo lahat bilang Kristiyano na ganito. Next slide. May mga sinabi si Lord sa atin, pangungusap niya sa puso natin, tapos meron tayo mga bagay na hindi alam. Merong sa yung, may binanggit si Lord sa iyo, pagkakatawag niya sa iyo, nilalakaran mo, pero parang uncertain pa yung maraming bagay sa buhay mo. Alam niyo po, yung space na yon, yung gap na yon, next slide, yun yung nabubuhay tayo na parang nasa tent. Lord, di ba dito mo ako tinawag? Kaya lang Lord, at times, nandito nga ako, kaya lang hindi ako sure. Kung sure na talaga si Abraham din, tingnan nyo, no? Mag-start na siya ng city. Magtatayo na siya ng city. Kung sure siya. Pero kung makikita nyo, ba't nga pala siya nasa tent? Alam niyo po yung faith, yun yung at times na kinakabahan ka rin pero nilalakaran mo pa rin. Takot ka pero ginagawa mo pa rin kasi pinagkakatiwalaan mo si Lord. Yung tiwala mo hindi sa sarili mo, na kay Lord. Next slide. Kaya yung situations natin, mga kapatid, it will challenge our faith. Anong situations na meron ka ngayon? Pwedeng kinakabahan ka kasi baka nag-take ka ng exam here and there or magti-take ka pa lang ng exam. No, ng board, bar exam or anumang exam yan. But yung situations natin, it will challenge our faith. Ganon yung Christian life eh. Ganon yung buhay na sumusunod kay Lord. Lagi, china-challenge, ano ba yung pananampalataya mo sa sitwasyon mo na yan? Ano yung buhay mo? Pinagkakatiwalaan mo ba si Lord or nagtitiwala ka lang din sa sarili mo? Again, Hebrews chapter 11 verse 8, anong sabi? Dahil sa faith, sumunod si Abraham nung pinapapunta siya ng Diyos sa lugar na pinangako sa kanya. Iniwan niya ang bansa niya. Kahit ano daw, hindi niya alam. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo rin alam. Okay? Sabi, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam, pero alam ni Lord. Kaya, there's this verse in the Bible then, that we walk by faith, not by sight. Kasi nga kung titingin lang tayo sa nakikita natin, bakit ganito, Lord? Bakit parang hindi ito yung pinangako mo sa akin? And at times, ganun eh. May promises si Lord sa atin, kaya lang bakit, Lord, hindi nga ganito yung pinangako mo sa akin? But Abraham was also called a father of faith din, na tatay sa pananampalataya rin. Bakit kaya? Because he walked by faith and not by sight. Verse 9, anong sabi? Dahil sa faith niya, namuhay siya na isang dayo sa lupang pinangako ng Diyos sa kanya. Sa tent siya tumira, gaya ni na Isaac at Jacob, na tumanggap din ang kaparehong pangako ng Diyos. And anong sabi verse 10? Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go.
Okay. Sino dito ang gumagamit ng Grab? Grab. Or nagpapaano ka, deliver, ganyan. Or angkas, move it. Sige nga. Ikaw ba nagde-decide doon ng estimated time of arrival mo? Nakalagay ba doon, okay, gusto ko makarating doon mga 30 minutes, ganyan, lalagay mo. O kaya 1 minute lang nandun ka na. Meron ba? Sino nagde-decide? Ikaw o si Grab? Nakuha natin, same as with our lives. Si Lord nagde-decide. Kailan yun? Hindi tayo talaga. Kahit gusto natin, basta hindi gusto ni Lord, pwedeng hindi mangyari. Pero merong time na kapag mapilit tayo, hinayaan na lang ni Lord, tapos hindi naging maganda yung kalalabasan. Para matuto tayo. Nakuha natin? Kaya hayaan mong si Lord na naglagay ng destinasyon, magbigay ng estimated time of arrival. Tingnan nyo, no? At that time, nung si Abraham din nandun sa promised land, ano sabi kanina, verse 10, next slide. Yung kanina, previous slide, yan. Hinihintay kasi ni Abraham yung city na matatag ang pundasyon. He was waiting for God. But actually, at times, he is too early rin. Baka super excited din niya. Kasi there are times din naman na hindi siya sumunod kahit sinabi ni Lord na sumunod sa kanya. Tapos nung sinabi ulit na sumunod siya agad. Kaya lang, ba't parang mabagal na nangyayari? Parang ganito, no? Nung una, sinabi sa'yo, gawin mo to. Hindi mo ginawa agad. Di ba? Tapos natuto ka. Okay, next time gagawin ko na agad. Nung next naman, sinabing gawin mo to, agad-agad mong ginawa. Kaya lang, hindi pa time para ipasa. Ako yun? Nagets niyo yun? Again, yung time ni Lord, pwedeng iba sa time natin eh. Yung will ni Lord, yung kagustuhan niya, iba rin talaga sa kaisipan natin, kagustuhan natin. It's something na makikita natin sa buhay ni Abraham. Pero kahit ganun yung nangyari, sinik niya pa rin si Lord. Patuloy pa rin siya na lumakad sa pananampalataya. Kasi, ito yung kalaban natin. 3 bagay na madalas nating nasa isip. Ano yon? Gusto nating mangyari, kailangan ng mangyari, at iniisip na dapat mangyari. 3 kalaban. Again, banggitin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Gusto nating mangyari, kailangan ng mangyari, iniisip na dapat mangyari. Again, si Abraham tumitira nung time na yon saan? Tent. Ang tumitira po sa tent, ibig sabihin walang permanenteng tirahan. Remember si Abraham, tinawag po siyang father of many nations. Yun yung pangako ni Lord sa kanya. Pero at this time ng buhay niya, bakit para siyang father of many nomads? Ibig sabihin ho ng nomads or nomadic, ganyan. Wala silang permanenteng tirahan. Imagine niyo, ganun yung burden na kinikerry ni Abraham each day. Lord, akala ko ba pinangako nyo kasi nandito na ako, pero ba't wala pa yung pundasyon ng city, yung ganyan, wala pa yung ito, yung pinangako mo sa akin, tribes here and all, bakit ganun? Pwede yun yung nasa isip din natin katulad ni Abraham. And eventually din natin nare-realize na kung ano man yung naging lakad natin sa pananampalataya, hahawa yon sa magiging anak din natin at sa magiging anak ng mga anak din natin. Tapos doon pala rin tutuparin ni Lord yung pangako na yon sa kanila. Of course, ang buhay ng isang tao hindi tumatagal ng 1,000 years after nung flood.
Di ba? Para maging bansa, talagang mamamatay si Abraham. Kung maraming bansa, magiging tatay siya ng maraming mga bansa. Darating talaga yun. Pero one thing is for sure, yung ginawa niyang paglakad sa pananampalataya, yung mga anak niya, Apo, Isaac, si Jacob, at yung kaapu-apuhan, yung 12 tribes. Ano nangyari? Doon kumilos din yung pananampalataya sa buhay nila. May relationship lahat sila kay Lord. Kaya, balikan natin yon. Imagine, next slide, the struggle of Abraham. Yung struggle niya na yon. Pero inyo, yung asawa niya, kasama niya, lahat ng mga alipin niya, servants, ganyan, lahat ng hayop, lahat ng ari-arian niya, mga kamag-anak din nilang iba pa, kasama niya yun. No? Kasama niya yun. Pero kung at times merong mga struggles na ganun, tandaan natin, alam ni Lord yung nasa iyo, alam niya yung pagkakatawag niya sa iyo, alam niya yung kung ano yung nasa puso mo, alam niya yung calling niya sa iyo, ikaw hindi, no? Alam ni Lord kung ano yung important, ikaw hindi. Alam ni Lord ang susunod na mangyayari, ikaw hindi. We are living actually always by faith. Pagtitiwala lagi. Alam niyo ba yun? Hindi na natin nare-realize we are always living by faith. Pahiramin mo ng cellphone yung katabi mo. Anong ginawa mo sa kanya? Pinagkatiwalaan mo siya. Tama ba? Bumili ka. Binigay mo yung bayad mo. Tapos, alam mo na pinagkakatiwalaan mo yung nagtitinda na ibibigay sa iyo yung binili mo. In those little things, merong faith. Pinagkakatiwalaan mo rin yung move it mo, yung angkas mo, na dadaling ka talaga niya dun sa drop-off mo. Nakuha natin yun? And at times, pinagkakatiwalaan mo rin sarili mo na at si Lord na mabubuhay pa ako bukas pagkatulog ko. Gigising ako, didilat pa mata ko. Tama ba yun? We are always living by faith. And we are always living in uncertainty. Hindi nga natin alam kung gigirahin ba tayo ng China o hindi. Di ba? Kuha nyo yun? Stock market nga, di natin alam kung tataas o bababa. Di ba, Tito Jeff? Hindi mo nga rin alam kung bukas may work ka o ngayon wala eh. Or sa next week wala eh. Hindi mo alam kung kailan ka pwedeng masipa sa trabaho, mapalitan. Hindi mo alam yun eh. Hindi mo rin alam kung pwede kang masugatan, masaktan o anuman. Lahat meron eh. We are always living by faith talaga. Pero ang tanong, do we have that same level of faith na pagtitiwala natin kay Lord? Or parang mahirap sumunod sa Kanya? Kaya, alam niyo po, nalaman ko na sa totoo lang, kahit sino man sa atin, hindi alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa or anuman yung kalagayan natin. Or even yung pagkakatawag sa atin ni Lord. Tanging ang nakakaalam lang si Lord. Si Lord alam, hindi mo alam. Dahil po ngayon, usong-uso yung ChatGPT. Sinong gumagamit nun? Hindi nyo alam yun? Yung AI ngayon, na pag nagtanong ka, alam niya lahat, sasagutin niya. So nagtry ako. Nilagay ko, who will be sitting today in the third row of seats at the building of the Regions of God's Glory Global Harvest Church? Tinanong ko tinan nyo, nakalagay. As an AI language model, I have access to real-time information about specific events or attendance
at the Radiance of God's Glory Global Harvest Church or any other venue. If you're curious about who might be sitting in the third row of seats, so kung third row yan, kayo, Tin, yan, Ate Lourdes, yan, ikaw rin, Sek, ikaw, Lance, yan mga ganyan, third row ng seat. Okay, tanong niya, ano sabi niya? Your best bet would be to attend the service. Kung gusto daw malaman, kailangan umattend ka ng service. Or contact the church directly for any scheduled seating arrangement or information about regular attendees. Tingnan niya, kahit si ChatGPT, hindi niya alam. Kaya si Lord lang talaga ang nakakaalam. Alam ni Lord, sabi sa katabi mo, di mo alam. Kaya wala naman talaga pong nakakaalam, no? Wala talaga nakakaalam ng pangailangan mo at kung anong pinagdadaanan mo kundi si Lord lang. Pero alam niyo po ba na sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 10 na binasa natin, by faith, tayo, ako, ikaw, pwede kong ma-access yung alam ng Diyos na di ko alam. By faith. Hindi ko nga alam, pero lalakad ako sa faith kasi alam kong ma-access ko yun kahit hindi ko alam yung pwedeng mangyari. Ganun yung nangyari kay Abraham, di ba? Dahil sa faith. Can you say it with me? Dahil sa faith. Tignan nyo. Verse 11, ano nangyari? Yung una, verse 8, 9, dahil sa faith din yung una nakalagay, di ba? Verse 11, anong sabi? Dahil sa faith. Hindi dahil sa, ay, magaling si Abraham, gwapo siya, ganyan, or ano man. Hindi. Ano sabi? Dahil sa faith. Ano nangyari? Nagkaanak si Abraham kahit matanda na siya. At hindi na kaya magkaanak nung asawa niya. Di ba? Kasi ano daw? Nagtitiwala siya. Yun, pagtitiwala talaga eh. Nagtitiwala siyang tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Kaya kung halimbawa di kayo magkaanak, so what? Nagtitiwala ako kay Lord. Laging puro babae na lang yung anak mo, so what? Nagtitiwala ako kay Lord. Magkakaroon kami ng lalaki anak. Kung yun yung ano mo eh. Faith mo eh. Kung naniniwala ka, nagtitiwala ka na, tutuparin ng Diyos yung pangako niya. Ang tanong, nagtitiwala ka ba o hindi? And of course, hindi naman doon nagtapos yung ano ni Abraham eh. Yung buhay niya eh. Na nagkaanak siya eh. Alam niyo verse 17 nangyari. Tignan niyo no, basahin natin sabay-sabay. Verse 17. Tignan niyo nakalagay. Ano sabi na naman? Dahil sa faith. Okay, ano? Next slide. Sige. Basahin natin next. Ni Abraham, inoffer niya ang anak niyang bilang sacrifice nung itest siya ng Diyos. Kay Abraham nag-promise ang Diyos, pero handa siyang i-offer ang nag-iisang anak bilang sacrifice. Tingnan nyo, no, dahil sa faith ni Abraham. Lagi kong nababasa yan kahit sa Bible. Diba? Kita natin, naligtas tayo dahil sa faith. So, dito naligtas dahil sa faith. Nabago tayo dahil sa faith. Nakasurvive tayo dahil sa, come on, di ba? Alam natin yan. Isang sakit nga lang, pwedeng, alam nyo na yun, hindi tayo makapag-gather. Or kahit anuman bagay na yun. Ang buhay na ay na-explain din dahil sa faith. Example, sino dito may weather app? Nagtitingin kayo, dadalhin ko ba yung ano ko bukas, yung payong ko o hindi? Tinignan mo ngayon, ay, hindi pala uulan, hindi ako magdadala. Tapos, ay, kaya pala hindi umulan kasi sabi ng weather app prediction niya, ganyan. Pansin nyo, pinagkakatiwalaan nyo weather app?
Na hindi rin alam kung ano yung bukas. ChatGPT nga di alam kung ano yung nangyayari, di ba? Sa lahat eh. We always live by faith. And para ka maka-level up sa situation mo, kailangan meron kang faith. Kung gusto mo magkaroon ng connect group, kailangan tumaas yung faith. Para dumami yung member mo, kailangan mo ng faith. Yun eh. Para magamit ka ni Lord mightily, kailangan mo ng faith. Para makapagpalayas ka ng demons, makapagpagaling ng may sakit, kailangan mo ng faith. Para gumaling ka, kailangan mo ng. Para ma-promote ka, kailangan mo rin ng. Para pumasa ka, kailangan mo rin ng. Kapansin nyo? Kaya kung kailangan mo ng kahit anong bagay, wala kang kapayapaan, di ka makatulog, dami mong worry sa kinabukasan, you need more faith. Sabi sa katabi mo, kailangan mo mas malaki na pananampalataya para mag-level up ka. Amen? Kaya again, Hebrews chapter 11 verse 8, basahin natin, dahil sa faith, sumunod si Abraham nung pinapunta siya ng Diyos sa lugar na pinangako sa kanya. Iniwan niya ang bansa niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam niyo po, yung nakita ko po dito na word sa mga binasa natin, na inulit ng maraming beses. Yung word na kahit. Sa English, nung tinignan ko, even though. Kapag nagagamit yung word na kahit, saan nagagamit yon? Usually negative na bagay. Ginagawa mo kahit na. Ganyan, di ba? Nagtatrabaho ka kahit na. Yan. Puro negative yun eh. After nung kahit na. Kaya tignan nyo. Verse 11, tignan nyo. Dahil sa faith, nagkaanak si Abraham kahit matanda na. Napansin nyo? Nagkaanak, positive. Matanda na siya, negative. Then ano pa? Verse 17. Dahil sa faith ni Abraham, inoffer niya ang anak niya si Isaac bilang sacrifice ng itetest siya ng Lord. Kay Abraham nag-promise ang Diyos pero handa siyang i-offer ang nag-iisa niyang anak bilang sacrifice. Actually, nalaman ko sa English, NIV version, kahit tignan nyo, no, nakalagay din yung kahit na. Tignan niya, i-offer niya yung sarili niyang anak kay Lord kahit na sinabi na ni Lord sa kanyang manggagaling kay Isaac yung lahing pinangako niya. Bakit? Kasi alam niya yung kapangyarihan ng Diyos niya. Kaya, nung pinatigil ni Lord si Abraham at nakita niya talagang willing si Abraham na sumunod kay Lord, anong ginawa ni Lord? Nag-provide. Kapag willing ka palang sumunod kay Lord, willing siyang mag-provide. Next slide. Verse 12. Kaya kahit, kahit parang patay na si Abraham. Ito, one thing na na-realize ko, sa lugar ng promised land, he is good as dead. Tingnan nyo, nakalagay. Kaya kahit parang patay na si Abraham. Matanda na siya, tapos yung mga tao dun sa lugar niya, hindi naman kilala si Abraham, dayo lang siya doon. Tapos sa lugar na yon, ano nang meron? Maraming mga hindi naman kumikilala kay Lord. Di natin alam din, maraming wars doon na nangyayari. Pero ano nangyari? Sa kanya nanggaling ang lahing kasing dami ng stars sa langit. At nang di mabilang na buhangin sa tabing dagat. Kaya, Muslim countries pa lang claims sila ay galing kay Abraham. Even yung Christianity na religion, Catholicism man yan o Protestant, galing pa rin sa Abrahamic
faith. Jewish religion or Jewish people din, Israelis, galing kay Abraham din. Marami rin pong mga inventors ngayon, kahit nung una pang panahon, may dugong Israeli or Jew. Kaya tignan niyo po ano nangyari sa impact ni Abraham throughout the generations. Thousands of years ago na, ngayon, 2024, pinag-uusapan pa rin. Pero kung makikita natin, ang daming kahit. Sumunod pa rin siya kay Lord, kahit. Ikaw kaya, kung halimbawa si Jolly Mark ay sumunod kay Lord, ginawa niya pa rin to kahit, ano kaya yung kahit mo na yun? Kayo, sa nandito sa kaliwa ko, ano yung kahit nyo sa buhay nyo? Sa mga nasa likod at nasa live, nasa taas, ano yung kahit sa buhay mo? Next slide please. Ano ang iyong mga kahit sa buhay? Ready ka bang ibigay ito kay Lord? Tanong mga katabi mo, ready ka bang ibigay yung kay Lord? Tapos pagkatiwalaan siya sa buhay mo. Kasi perhaps tayo, ang hirap sa atin mag-pray. After nito, magpe-pray tayo, no? Ang hirap sa atin mag-pray kasi perhaps hindi pa buo yung tiwala natin kay Lord. Nagagawin niya yung pinag-pray natin. Kikilos siya dun sa ipagpe-pray natin. Baka para sa atin, ginagawa na lang natin yon every Tuesday. Alam niyo po, kailangan maiba yung mindset natin. Pagpe-pray mo, wala ka nakikitang bunga sa prayer mo, kahit. Kahit yun eh. Gagawin mo, kahit. Susundin mo si Lord, kahit. Amen? Pikit tayo ngayon kay Lord, lapit tayo sa Kanya. Bago tayo dumako sa panalangin. Can we just sing this song, yung Dakilang Katapatan? And then mag-proceed tayo sa prayer after. Sadyang kay buti na. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglan. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Kantahin mo ito, kapatid. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Kaya any worries ngayon sa buhay mo, tandaan mong tapat si Lord sa buhay mo. Gagawin niya ang pangako niya sa buhay mo. Maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan,
katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Take this time, kapatid, na lumapit ka kay Lord in prayer. Tandaan mo, alam ni Lord, hindi mo alam. This time na sabihin mo sa Kanya yung personal prayers mo, naisin mo sa buhay mo, any struggles ngayon na pinagdadaanan mo. Pwedeng di mo maintindihan yan ngayon, pero sooner you will. Bakit nangyayari yan sa buhay mo? Di mo maintindihan, sooner you will. Yes, Lord. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang hangtunan. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang hangtunan. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Just feel the presence of the Lord right now. Sama natin siya sa pananalangin natin ngayon. Alam ni Lord yung situation mo ngayon, kapatid. Nakikita niya lahat sa buhay mo. Lumapit tayo sa nakakaalam ng mga bagay na hindi natin alam.
This time, tayo tayong lahat.